Welcome back sa Ryan Christine TV. For today's episode, napabisita tayo dito sa Kia Ortigas Extension para silipin o tignan ang kanilang bagong Kia Carnival. Lahat yan titignan natin, inside and out. Ito bali yung mid-variant ng Kia Carnival, which is yung 2.2 EX 7-seater automatic. Kaya naman tapusin mo ito hanggang sa huli. Malay mo, magustuhan mo, diba? At least may ideya ka na. Bago tayo magsimula, baka naman ma-like, share, and subscribe mo para tuloy-tuloy na tayo. Simulan natin yan dito sa kanyang front headlights. Kung pagmamasdan, mas sharp yung mga lines nito. May pagka-slim type at mahaba ang mga DRLs. Full LED na ang headlamps. Try to appreciate kapag may nakita kayong ganito sa daan. Especially at night dahil mas lalabas pa ang appeal niya kapag nakabukas na yung mga ilaw. Bukod pa yung kanyang pinaka-front fog lamps. In short ay naka-full LED na ito. Both headlights and fog lamps. Yes, full LED na pero hindi para silawin yung mga kasalubong mo. Dinesign yan para magkaroon tayo ng better visibility at night. Patungkol naman dito sa kanyang front fascia sa may kanyang front grille, mapapansin ang kanyang mga vertical lines na blackout finish, which result na mas nag-improve pa ang kanyang airflow papunta sa kanyang engine bay for cooling purposes ng ating makina. Kung i-overview natin yung kanyang front fascia, nagko-complement talaga yung layout ng kanyang mga DRLs, headlight, fog lamps sa isa't isa. Try nyo lang pagmasdan. Kaya naman mas naging prominent pa at yung tinatawag nilang tiger nose grille. Habang mapapansin din naman ang apat pa niyang sensors dito sa harapan. Pag napailalim ka pa ng tingin, makikita na equip ito ng skid plate design. At habang dito naman sa ibabaw, mapapansin ang mga character lines ng kanyang hood. Maganda ang visibility nito pag ikaw na ay nakaupo sa harapan, passenger or driver side. Hindi siya yung bilugan o humahaba pa yung leeg mo para matansya mo lang yung sasakyan sa harapan mo. High level lang at maganda ang bagsak ng hood nito. Oh, maliwanag yan ha. Next na tayo. Siya nga pala. Correct me if I'm wrong. Base sa naaalala ko, ito yung first generation ng Kia Carnival. Around 1998 ata ang first launch nito. At inilabas yung second generation noong 2004 or 2006. Hanggang sa nagkaroon ng third gen nitong 2014. And then years after pa, dito na isinilang yung fourth generation na nire-review natin ngayong present. Moving forward, sumunod naman natin silipin ay ang kanyang side profile. Simulan natin yan sa kanyang side mirror. Isa na itong power folding, power adjustable with side turn indicator. Medyo pa wide yung kanyang side mirror. Kaya pag tumingin ka from the driver side, maganda yung viewing angle mo. Hanggang sa likod, kitang-kita. Napansin ko na malaki din ang sakop niya. Adjust mo na lang according sa viewing angle mo. Two-toned at tamang-tama lang sa combination niyang black and white. Kapag pinagmasdan natin yung kanyang side profile, may pagka-SUV ang stand nito. Parang mapapaisip ka din kung part pa ba ito ng SUV or van. Well, actually, this is a first-class minivan or kung tawagin ng iba ay grand utility vehicle. Mapapansin ang character lines nito na kumukonekta dun sa kanyang sliding door. Dun sa may kanyang C-pillar, parang rudder ng aircraft nyo nakikita ko sa kanya. At mapapansin na may pagka-floating roof design ito, gawa ng kanyang mga blackout pillars. Naging masculine tignan sa tulong ng kanyang mga straight line, which result na mas naging SUV looks pa ito. Combination na din ng small cladding dito sa may ilalim. Of course, hindi lang yan para sa design. Good as protection na rin para dun sa maliliit na tilansik habang tumatakbo. Yan ay napansin ko lang naman. Patungkol naman sa wheels and tires. Equip ito ng 235/60 R18. Continental tire na cross-contact ang gamit nito. Ventilated disc brake sa harapan at sa likod, disc brake na din. In short, naka-disc brake na siya in all sides. Sa suspension, equip ng MacPherson strut and stabilizer at multi-link rear suspension. Yun naman sa may kanyang door handles, body colored at equip ito ng smart keyless entry. Oh, malinaw yan na. Next na tayo. Regarding naman sa kanyang overall dimensions, meron itong 5,155mm in length, 1,995mm in width, at 1,740mm in height. Habang may wheelbase na 3,090mm at minimum ground clearance na 172mm. Sa vehicle gross weight ay 2,780 kg na may curb weight na 1,963 kg. Tuloy tayo, lumipat naman tayo dito sa likod. Regarding dito sa kanyang mga taillights ay full LED na except lang dito sa rear fog lamp. Mapapansin yung parang LED strip niya dito. Mas outstanding at noticeable especially pag nakailaw na sa gabi. At 3D Deluxe design pa yung kanyang pinaka-brake lights. Try nyo to pagmasdan.
Mapapansin na naka-incorporate na rin ang kanyang third brake light sa kanyang rear spoiler. Baka nagtataka kayo kung nasa nakaposisyon yung rear wiper niya. Andito lang yan sa ilalim ng spoiler. At naka-shark's fin antenna na din ito. Pag napatingin sa ibaba ay mapapansin ang kanyang skid plate design. At nasa lower position na rin ang signal light, reverse light at reflector. Habang dito naman nakatago yung kanyang reverse camera. Of course, hindi lang naman tayo nakatingin sa design layout nito. Kung safety and security lang din naman ang usapan, equip ito ng electronic stability control, ABS or anti-lock braking system, multi-collision brake system, hill start assist control, at trailer stability assist. On top pa dyan ang cruise control and blind spot detection. O diba all in one na? Kung ikaw yung tipo ng family man at mahilig kayo sa mga long distance trip or even marami kayong errands, sabihin na rin natin gusto mo lang mag-solo at gusto mo ng spacious. Malaki ang potential nito patungkol sa kanyang cargo space. Guaranteed na masoserve niya ang purpose nito sa'yo, especially on city, highway, or any long distance trip from point A to point B. Kung napapaisip ka kung may off-roading capability ito, ay hindi ito equipped. Designed lang talaga siya sa highway at city na ang drivetrain niya ay front-wheel drive. Tuloy tayo, sumunod natin tignan ay ang interior. Sa unang tingin ay modern at classy talaga ang layout nito. Una kong napansin dito ay yung layout ng dashboard na nasa iisang rectangular pattern na lang sila. Of course, may partition pa rin between cluster gauge and infotainment system. Ang laki na ng pinagbago from first generation. Simulan natin yan sa kanyang steering wheel. Makikita na 4-spoke leather ito. Ang ganda ng grip niya kapag nahawakan mo na yung steering wheel. Sa left side, nakaposisyon yung kanyang hands-free phone, volume, at yung iba pang mga mode controls. While dito sa right side ay yung para sa cruise control. In short, nandyan na lahat ng audio, Bluetooth, multifunction display, cruise control, and lane keeping assist. Isa pang kinagandahan dito ay tilt and telescopic na. Adjust mo lang yan up and down, backward, or forward hanggang sa makuha mo ang preferred driving position mo. At sasabayan mo pa ng 10-way power adjustable seats. Combination na rin dyan ang lumbar support. Habang dito sa passenger side ay naka-manual adjust naman. Sa seating material, ito ay naka-leatherette. Komportable at intact ka talaga sa upuan. Maganda ang support sa bawat paligid nito. I-feel mo na lang kapag nasa actual ka na. At yun naman design pattern sa kanyang aircon vents. Sturdy at magandang material talaga ang ginamit. Oh, maliwanag yan ha. Next na tayo. Patungkol naman sa kanyang infotainment system, ay equip ito ng 8 inches touchscreen display na may connectivity na wireless Apple CarPlay and Android Auto. At yun na-mention natin kaninang voice control at Bluetooth connectivity. Kapag napatingin ka naman dito sa ibaba, dito mo malolocate yung kanyang air conditioning controls. Soft touch lang ang pag-operate nito para sa front and rear and 3-zone automatic controls. Hindi siya yung button na nafe-feel mo every time na pinepress mo. Sa lower portion, may tatlong available USB port for charging purposes ng mga devices natin. Ito naman sa may shift knob niya, premium feels at napapalibutan ito ng piano black finish. May sports mode na rin naman itong tinatawag. Drive mode, electronic parking brake at auto hold. Dito naman sa may kanyang instrument panel, so far standard naman lahat. Tachometer sa left side at speedometer naman sa right side, habang nasa gitna naman ang 4.2 inches na multifunction display. Moving forward, yun naman kanyang cup holder, hanggang mid-size ng tumbler natin ay kaya nito. Parking sensor switch at parking camera. Tuloy tayo, yun naman patungkol sa center armrest, ang laki at ang lapad nito. Kapag binuksan naman natin ito, ang dami mo pang pwede mailagay. Isang dangkal din ang lapad at ang taas nito. Depende na sa'yo kung anong mga ilalagay mo dyan. By the way, soft touch pala ito. Sarado na natin. Patungkol naman dito sa may kanyang overhead, equipped na yung kanyang sun visor ng kanyang vanity mirror at yung parking ticket holder nito. Hiwalay yung switch niya para umilaw. Ganun din naman dito sa kanyang passenger side. Silipin na din natin para makita nyo lang. Yun naman sa may map light niya, standard at dahan-dahan siya nag-i-illuminate kapag prines mo ito. Hindi ko lang napansin kung may sunglasses holder ito. May cover kasi at yung rear view mirror niya na electrochromic kung tawagin. Samantala, push to start button na rin naman ang paraan ng pag-off at pag-on na makina nito. Yun naman sa may kanyang door panels, combination siya ng padded at soft touch leather. May mga piano black finish din naman sa paligid nito. Cover lang yan, kulay puti na yan. Protection lang para hindi lang magasgasan. Total of 6 speakers ang available dito, included na yung tweeters. Yun naman sa may side pocket niya, parehas pa rin, hanggang mid-size tumbler ay kaya nito. I'm sure na hindi kabitin sa mga side pocket nito dahil hanggang dito sa left side ng passenger side ay meron pa rin. So far, yun na lahat yung makikita sa kanyang front cabin. Sumunod naman natin tignan ay ang second row seats. Pwede mo siyang buksan gamit yung key fob. Take note, pwede mo din start yung makina gamit din yung key fob. Meron lang itong tamang sequence para mag-start yung makina. Unahin na natin silipin itong legroom.
Press lang natin tong button sa side para automatic na siya magsara. By the way, 5'7 ang height ko. Well, this is a minivan, kaya mag-expect tayo na malaki din ang kanyang legroom. Yung upuan sa harap, yan na yung driving position ko. Kung magkasing height tayo, yan na yung magiging legroom mo. Yan na rin yung position na kung saan ako komportable. At may stretch mo pa yung paa mo. Kung hindi naman, pwede mo naman siya mai-adjust forward or backward. At yung sandala, nahihiga din naman yan. May plastic cover lang kasi kaya hindi natin ma-fully extend. Teka, lipat tayo sa kabila. Available din ang armrest nito para sa mas komportable na pag-upo. Ang maganda dito kapag itinaas natin yung sa may bintana niya, bukod sa may pinaka-tint niya ay may additional sunshade ka pa. In short, for additional privacy na rin. Hindi lang yan para sa second row seats. Hanggang dito sa third row seats ay available na ang sunshade. O, maliwanag yan ha. Tuloy tayo. Dito pa rin naman sa second row seats. Sa likod ng sandalan ng driver side, may additional USB port for charging purposes ng ating mga devices. Ganon din dito sa passenger side na bukod pa yung hook at mga side pocket niya. Hindi ka mawawala ng cup holder. Hanggang mid-size tumbler ka siya dito. Sagad yan hanggang third row seats. Cup holder, side pocket at USB port. In all sides ay available yan para mas accessible sa mga passengers mo. On top pa yung 12-volt socket niya. Okay tayo lipat tayo sa pinakalikod. Check naman natin yung legroom sa third row seats. Sa pagsakay sa third row seats, either dumaan ka dun sa pinaka-aisle niya or i-adjust mo tong upuan sa gitna. Well, anyway, choice mo naman yan. Yun naman patungkol dito sa legroom, para sa height ko na 5'7 ay maluwag siya. By the way, yung seating comfort ko sa gitna yan na yun. So kung may sasakay pang isa pang 5'7 sa third row seats, ganyan pa yung clearance ng legroom niya. Masasabi natin na maluwag talaga dito compared sa mga SUV na kinompress lang magkaroon lang ng upuan sa likod. Hindi naman talaga siya SUV. Mukha lang SUV. Sa bagay, this is a minivan kasi. Sa overhead ay yung aircon controls niya. The rest ay yung mga aircon vents, dome light at grab handles na nakapalibot sa buong cabin niya. Doon na tayo sa likod. Check natin yung cargo availability niya. Sa cargo space, meron na itong 627 liters. Kung grocery lang din naman usapan, hindi ka nabitin dito. Sa laki at lalim nito, sino mag-aakala na ganyan pala kalaki yan? Kahit malalaki mo luggage, kayang-kaya Sa bagay, kung mabitin ka naman sa cargo space, hatakin mo lang yan upuan sa likod para ma-fold. At kung bitin ka pa naman sa cargo space, maaari mong ibaba yung kabilang side naman. At makakakuha ka ng 2,785 liter of space. Can you imagine kung gaano kaluwag yan? Ipakita ko pa sa'yo. Yung upuan sa gitna, hindi siya flat fold, pero pwede mo siya isagad forward para mas ma-maximize pa. Take note, hindi pa nagtatapos dyan dahil may additional storage pa dito sa may gilid niya. Akala ko nung una ay parang cooler ito, pero hindi pala, ganyan na siya. Silipin lang natin. Kahit ata rubber shoes o yung mga emergency toolkits mo dito ay kasyang-kasya Hanggang dito sa may ibabaw na maximize talaga yung storage niya. Lipat na tayo. So far, yun na lahat yung makikita dito sa likod. Powered tailgate na rin ang paraan ng pagbukas at pagsara nito. May features din ito na pag lumapit ka, automatically na siya mag-o-open. At vice versa, pag lumayo ka, magsasara naman ito. Baka nagtataka kayo kung saan nakaposition yung spare tire niya. Kapag binuksan natin ito, pagtingin dito sa ilalim merong takip para sa spare tire niya. Teka, ipakita ko lang. Which means dito located sa ilalim yung kanyang reserve tire. Sarado na natin. Lipat na tayo sa kanyang engine bay. Patungkol naman dito sa kanyang engine bay, isa itong Smartstream Diesel 2.2 liter engine. Inline 4 cylinders ito na CRDI na may cylinder displacement na 2,151cc na may maximum output na 202 PS at 3,800 RPM na may maximum torque na 440 Nm of torque at 1,750 RPM hanggang 2,750 RPM. Isa itong 8-speed automatic transmission na may selectable drive mode na normal, eco, sport at smart. Motor-driven power steering ito. At na-mention ko nga kanina na isa na itong front-wheel drive. 72 liters ang isang full tank nito. At may fuel consumption na 9.5 km per liter sa city at 20.3 km per liter sa highway. Ang tipid, diba? Well, of course, magbabago pa yung numbers na yan depende sa driving behavior or driving habit natin. Siya nga pala, yun namang contact number, email address, price list ay ilalagay ko na lang sa description box. Diretso na kayo sa kanila for inquiry. Nag-review lang talaga tayo nitong Kia Carnival. O paano? Napahaba na ata kwentuhan natin. Like, share, and subscribe. Huwag kalimutan ha. Thanks for watching. Bye-bye!